So, yung New Zealand, USA, tapos Serbia versus China. So, dalawa na. So, makikita natin na maganda yung naging start ng New Zealand. Pero, ang kagandahan lang nun, nabasa yon ng coaching staff ng USA at nakapag-adjust. Kung makikita natin, naging pukpukan pa yun eh. Sa huli na lang nakaalagwa o naka-breakaway yung USA. Ano yun? Health defense. Nakikita nyo sila, Brandon Ingram, Anthony Edwards, lahat yun dumidepensa. Lalo na si Austin Reeves. Nakita nyo si Austin Reeves, marami siyang steal from behind. Pero si Paolo Banchero, di ba? At saka yung mga open threes nila, pumapasok. Pag nakakuha sila ng offensive rebound, halimbawa dahil nagmintis yung kakampi, pag binigay mo sa spot up shooter, pumapasok. Ganun sila kakumpiyansang tumira. Kaya nahihirapan yung New Zealand. Yung New Zealand pumalag. Pero nahihirapan sa ang lakas nitong USA. Lahat nanunupalpal eh. At saka lahat tumitira. Kahit sino tumira eh. Pass break na dunk dahil nakakos ng turnover. At saka yung Anthony Edwards, grabe. Walang makapig. Saka makakita eh, ang kalaban ng New Zealand si Jaren Jackson Jr., Defensive Player of the Year ng NBA. Susupalpaling ka talaga nun. At saka kita mo versatile din siya sa offense kasi hindi lang puro post up ang ginagawa niya. Minsan talagang creating his own shot off the dribble. Nakita mo natin yung ginawa niya. Gumawa siya ng tira, hindi post up, coming from the outside. Hindi mo lalo na hindi ang nagpanalo sa USA yung kanilang defense. Yung kanilang defense na nako-convert sa offense. Okay? Kasi pag nakaagaw sila, takbo, dunk or layup. And then open threes. Doon naman sa Serbia at saka China, ganun din yun. Hindi madepensahan ng China yung Serbia. Kaya natatambak at saka ang doon, 100 ata yung na-score ng Serbia, 60 lang yung China. So kung hindi mo na madepensahan kasi nakascore ng 100 yung Serbia, nadedepensahan ka naman ng Serbia. Hindi ka na maka-score eh. Nakaka-score yung kalaban mo tapos hindi ka maka-score. So yun yung nangyari. Alam naman natin na malakas yung China sa Asia, di ba? Yan ang kinatatakutan sa buong Asian region. Pero bakit pagdating doon sa Serbia, parang hindi sila marunong mag-basketball, di ba? Maraming takot sa China around Asia, pero pagdating sa World Cup, parang hindi sila marunong mag-basketball, lalo na pag Serbia ang kalaban nila. Minus Nikola Jokic, yung MVP at NBA champion, 2-time MVP at NBA champion, hindi pa naglalaro. Hindi naglalaro si Nikola Jokic So ganun kagagaling tong mga nasa World Cup. Mahirap manalo. Kaya nga kailangan kung ano yung nakikita yung na pwede yung kunin o pwede yung i-take away nyo na. Yun ang nangyayari sa mga games na napanood ko yung highlights. Tinanggal nila kung ano yung gumagana para sa kalaban nila. Ibig sabihin, depensa. So, yun lang po.